Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito naman tayo sa ating konting pagbibigay ng kaalaman. Hindi tayo nakapag-live kahapon dahil sa schedule ng Quran competition at saka hadith ng mga kapatid natin, mashallah. Alhamdulillah, napakaraming mga sumali sa mga kapatid natin na mga balik Islam sa competition mula sa KPCC, Kuwait Philippine Cultural Center. Inaasahan natin na sa darating na taon, sa darating na susunod na taon, ay mas marami pang sumali sa Quran competition. Kasi isa ito sa mainam na gawain. Pagdating sa pagbasa ng Quran ay dapat ay huwag na tayong mag-alanganin. Huwag na tayong mag-alinlangan. Basta tuloy-tuloy tayo sa pagbasa ng Quran. Gawin natin itong routine ng buhay natin, araw-araw ang pagbasa ng Quran. Bakit mga kapatid? Dahil bukod sa mga maraming gantimpala na mga napag-alaman natin o mga nabanggit natin, ay ito yung pinaka malaking dahilan na itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao. Isang taong Muslim, isang taong mananampalataya na nagbabasa ng Quran. Maliwanag sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Katotohanan na ang Allah ay itataas niya o itinataas niya sa pamamagitan ng aklat na ito. Ano itong aklat? Ang banal na Quran. Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, ang mga tao. Itataas niya ang mga tao, itataas niya ang mga antas ng mga tao sa pamagitan ng aklat na ito. Wa yada'u bihi akharin, at ibababa niya ang iba sa pamagitan din ng aklat na ito. Tingnan ninyo. Ibig sabihin nito ay sa pagitan ng pagbabasa ng Quran at hindi pagbabasa ng Quran. Lagi mong babasahin ng Quran, itataas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi mo nababasahin ang Quran, ibababa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tatalikuran mo na yung Quran. Itong itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga tao sa pamagitan ng aklat na ito, ang banal na Quran. Tulad ng nabanggit natin, ang pagbabasa ng Quran, pagtuturo ng Quran, pag-practice, kahit na nahihirapan ka sa pagbigkas, sinisikap mo, pagsasaulo ng mga sura, yan. Kabilang yan sa mga dahilan para mapabilang ka sa mga taong itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinataas ng Allah dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kasi sinabi ng Allah sa mga taong mananampalataya, "Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Yung taong mananampalataya, itong mga nagbabasa ng Quran, katiyakan sabi ng Allah ay bubuhayin namin siya hayatan tayyibah, ng masaganang pamumuhay. Masaganang pamumuhay. Dito sa mundo, makikita mo, kahit nasapat lang ang kanyang sahod, masaya pa rin. Kahit na minsan nadidili ang kanyang sahod, masaya pa rin. Kahit minsan makita mo na ang dami-daming problema, pero masaya pa rin. Kasi nandito sa larangan ng pag-aaral ng Quran, pagbabasa ng Quran, walang naidudulot kundi kasiyahan. Maliliwanagan yung dibdib mo, yung puso mo. Yung utak mo malilinis. "Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Katiyakan na bubuhayin namin siya, sabi ng Allah, hayatan tayyibah, ng masaganang pamumuhay.
Masaganang pamumuhay. Kaya makikita mo yung tao na nagsusumikap na matuto sa banal na Quran, natuto magbasa ng banal na Quran, nag-memorize, nagsasaulo ng banal na Quran, nagtuturo ng banal na Quran, lagi pa rin masaya. Laging masaya. Hindi malungkot. Wala sa dictionary niya yung malungkot. Laging masaya. Kahit na chay halib, kapi-kapi, masaya pa rin. Chapati, lagi pa rin masaya. Kasi nandiyan yung chay halib, nandiyan yung chapati dahil sa larangan ng Quran. Nagsasama-sama dahil sa larangan ng Quran. Kaya laging masaya. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Bubuhay namin siya, sabi ng Allah, ng masaganang pamumuhay, hindi lamang dito sa mundo, kundi hanggang sa kabilang buhay. Masaya ka dito sa mundo, sa kabilang buhay, mashallah, alhamdulillah. Itataas ng Allah yung antas mo dito sa mundo. Iba ka sa mga taong hindi marunong sa Quran. Ibang-iba ka talaga. At pagdating sa kabilang buhay, ibang-iba ka pa rin sa mga tao. Na kahit na sila'y mananampalataya, pero ibang-iba ka pa rin kasi ikaw nagbabasa ka ng Quran. Sa paraiso, umaangat ang antas mo hanggang sa kung saan ang narating mo sa pagbasa ng Quran. Subhanallah. Napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Itong tao naman na ito na ayaw basahin ng Quran. Binabaliwala ang banal na Quran. Tinatalikuran ang banal na Quran. Ang salita ng Allah. Parang wala lang. Mag-aral, ayaw mag-aral. Turuan, ayaw maturuan. Iga-guide, ayaw i-guide. Payuhan, ayaw. Basahin ang Quran sa kanya, pakinggan niya, ayaw. Binabaliwala. Binabaliwala. Sa madaling salita, ay tinatalikuran niya yung banal na Quran. Dami-daming mga reason. Dami-daming mga reason. May sakit ako. May ginagawa ko. Busy ako. Biruin natin itong salita ng Allah, ang banal na Quran na dito na nagmumula ang pamumuhay mo sa banal na Quran. Pero napakaliit na bagay na mga reason na nagiging dahilan, ginagawa mong dahilan para hindi mo basahin ang Quran, hindi mo isaulo ang Quran, ang mga sura, hindi mo pakikinggan ang mga katuruan sa banal na Quran. Kasi ang inisip mo lang kasi, papaano mo takasan yan? Papaano mo takasan? Lalayuan mo yan. Lalayuan. Tatalikuran mo. Yung taong niyayakap niya yung Quran, binabasa niya yung Quran, yung taong nilalayuan niya yung Quran, ayaw niyang basahin ang Quran. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alam na natin itong tao na ito na binabasa niya yung Quran, niyayakap niya yung Quran, sa anuman na pagkakataon ay talagang binibigyan niya ng pagkakataon, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Bubuhayin namin siya, sabi ng Allah, ng masaganang pamumuhay. Hindi lamang dito sa mundo, kundi hanggang sa kabilang buhay. Itong tao na ito na tinatalikuran ng Quran, ayaw basahin ng Quran, kung ano-ano ang mga ginagawang dahilan. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kailangan natin maintindihan itong kahulugan niya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Ito'y para sa mga taong tumatalikod sa Quran. Ayaw basahin ang Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tumalikod sa aking zikr. Ano itong zikr? Kitabi. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ kitabi. Sino man tumalikod sa aking aklat. Ano ito? Ang Quran. Ano itong tumalikod? Ayaw niyang basahin ng Quran.
pagdating sa Quran, hindi niya binibigyan ng pagkakataon. Dalawang klase ito. Isang klase, hindi mananampalataya, hindi Muslim. Pangalawang klase, Muslim nga siya, pero ayaw niyang basahin ng Quran. Tumalikod na. Pagdating sa larangan ng Quran, hindi niya talaga binibigyan ng pagkakataon. Ang dami-daming mga reason. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ay magkakaroon siya ng masalimuot na pamumuhay. Na, yung taong niyayakap niyang Quran, binabasa niyang Quran, pagkakalooban siya ng masaganang pamumuhay. Ito naman ang tao na ito na ayaw niyang basahin ng Quran, tinatalikuran niyang Quran, magkakaroon siya ng masalimuot na pamumuhay. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ano itong ma'ishatang dangka? Ma'ishatang dangka, masalimot na pamumuhay dito sa mundo. Kahirapan. Hindi na mapakali sa kanyang pamumuhay. Ang daming mga problema, ang daming mga iniisip, kahit na mga simpleng bagay, hindi na masolusyonan. Sabi nga ng mga ulama, makikita natin sa tafsir ni Ibn Kathir, kahit na sabihin pa natin na siya ay mayaman, malaki ang sahod niya, maraming pera, maraming naipon, may mga business, pero hindi pa rin napapakali o napapalagay sa kanyang buhay, magulo pa rin ang kanyang buhay. Kasi ang Allah na mismo nagsabi, may satambang ka. Ang dami-daming mga problema na hindi niya masolusyonan hanggat sa hindi na mapapalagay sa kanyang pamumuhay. Marami nga siyang pera, marami nga siyang pagkain, pero hindi masaya ang kanyang pamumuhay. Hindi katulad nitong kahit na mahirap lang, dahil sa binabasa niya palagi yung Quran, masaya. Simple lang, masaya. Chapati lang, chay halip, kapi-kapi, masaya yung pamumuhay. Pero itong mga tao na ito na tumatalikod sa banal na Quran, ayaw niyang basahin ng banal na Quran, ang laki-laki ng sahod niya, pero ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng buhay niya. Siya rin ang gumagawa ng sarili niyang problema, di ba? Kung ano-ano ang mga pinagsasabi niya. Hindi napapakali, hindi napapalagay, hindi natatahimik ang kanyang buhay dahil sa tinalikuran niya yung nag-iisang aklat na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. At bubuhay namin siya muli. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bubuhay namin siya. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, sa araw ng paghuhukom, sa araw ng muling pagkabuhay, a'ma, na isang bulag. Isang bulag. Pagdating sa kabilang buhay, bubuhayin siya ng isang bulag. Bulag. Napakaganda yung paningin niya, napakaganda yung mga mata niya dito sa mundo, pero tinalikuran niyang Quran. Ayaw niyang basahin ng Quran. Pagdating sa kabilang buhay, bubuhayin siya ng Allah sa muling pagkabuhay na isang bulag. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي, at sasabihin niya, O aking Panginoon, O Allah, lima hasyartani a'ma, bakit mo ako binuhay na bulag? Wa qad kuntu basira, na dati doon sa mundo ay nakakakita ako. Napakaganda ng aking paningin, nakikita ko lahat, pero bakit dito ginawa mo akong bulag? Bakit mo akong binuhay muli? Tinipon mo ako sa mga kasama ng mga taong mga bulag. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Kaya sabi ng Allah, kadhalik, ito sabi niya ang dahilan. Ito ang dahilan, kadhalika atatka ayatuna. Dumating sa iyo ang aming mga tanda, ang aming mga talata, ang banal na Quran. Atatka ayatuna fanasitaha, pero kinalimutan mo, binaliwala mo. Binaliwala mo. Hindi mo binigyan ng halaga, hindi mo binigyan ng pansin, hindi mo binigyan ng oras, tinalikuran mo, binaliwala mo. Baliwala lang sa iyo yan. Iniimbitahan ka ng araw-araw. Minimessage ka ng araw-araw. Sinisikap na ng mga kapatid na araw-araw para makasama ka sa lipon ng mga tao na nagbabasa ng Quran, pero binabaliwala mo. Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, sabi ng Allah. Ito sabi niya, dahil dumating sa iyo ang aming mga talata, ang aming mga tanda, ang banal na Quran, fanasitaha, at
binaliwala mo ito, kinalimutan mo ito, hindi mo binigyan ng pansin. Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kaya dahil doon ay ito na rin yung araw na kakalimutan ka na rin. Hindi ka na rin bibigyan ng halaga. Gagawin ka ng bulag. Kasi sa mundo, ayaw mong basahin, ayaw mong sikapin, ayaw mong tingnan ang banal na Quran, tinatalikuran mo, tinuturuan ka pa ng mabuti pero ayaw mo pa rin makinig. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Ito na yung araw, sabi ng Allah, nakakalimutan ka na rin. Hindi ka na rin bibigyan ng halaga. Wala na. Wala na. Tingnan ninyo mga kapatid. Kaya, napakahalaga itong banal na Quran. Huwag natin isipin na sinisikap natin na matuto ng banal na Quran para lang sa competition o para lang sa pangalan ng KPCC, Kuwait Philippine Cultural Center o IPC Islam Presentation Committee. Hindi. Isipin natin na kaya kayo tinuturuan ng banal na Quran para mabasa ninyo mabuti ang banal na Quran at itataas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa larangan ng pagbasa natin ng ibig sabihin ay banal na Quran. Malaking bagay sa atin ngayong Ramadan dahil napakaraming mga biyaya na ipagkakalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at huwag nating kaliligtahan na bigyan natin ng panahon ang ating mga sarili upang ating mabasa ng tama ang banal na Quran, upang ating maisaulo ang mga sura sa banal na Quran, upang ating maituwid ang mga bagay na ating pagkakamali pagdating sa pagbasa o sa larangan ng banal na Quran. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.